Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? I-talk to Papa na. Hello? Hello po. Ay, anong pangalan? Tago niya lang po sa pangalang Adrian. Adrian, welcome sa Talk to Papa. Kasama si Papa Ace at si Papa Johan. Lahat ng pag-uusapan natin dito, maaari namin maipost sa aming mga social media at iba't ibang digital platforms. Okay lang sa'yo? Sige po. Okay. So ano nangyari, Adrian? About po sa father ko. Kasi po, when I was 3 months, 3 months pa lang po ako, nilayo niya na po ako sa mother ko. Tatlong ba Nasa province po sila before nakatira. And yung yung mother ko po, inuwi po ako dito sa Maynila. Okay. Bakit nag-away ba sila? Naghiwalay? Kasi po, ang kwento po sa akin ng father ko, yung father ko po kasi noon that time, 27 years old. Tapos yung nanay ko po, 16. Oh. Okay. 16. Ang bata pa. Tapos, ano po kasi siya sa, hindi po siya, kumbaga bunga po ako ng hindi magandang pangyayari. Like, hindi po talaga sila mag-shota. One night standing lang po sa bar. Oh. Okay. Tapos, andyan ka na. Ganon. Apo. Tapos? Ayun na nga po, kaya po ako pinakas ng father ko kasi po, 3 months pa lang po ako, yung mother ko po, nag-work po ulit sa bar, which is, yung tatay ko po, iniwan niya po yung pagiging seaman niya po, para po, tuluyan pong buhayin yung nanay ko po. Oh. Pero, nagtrabaho pa rin sa bar si mother mo, pero ikaw, kinuha ka ng tatay mo. Apo. So, kumusta? Tapos? Ayun na nga po, habang lumalaki po ako, parang yung galit po ng father ko sa mother ko, sa akin po nabubuhos. Like, lagi po ako nabubugbog, kasalanan lang po, like, kunyari, nakalimutan ko lang po maghugas, kahit nakatapos lang namin kumain, bubugbugin na po ako. Okay. And, tapos po, ngayon po, fast forward po, ngayon pong malaki na po ako, 18 years old na po ako. Nakilala ko po yung mother ko through social media, hinanap ko po siya. Okay. Tapos po, nung na-message ko po siya, nakita ko po siya. And nag-try po akong uwi ng province. Tapos pag uwi ko po ng province, ang nakita ko na lang po doon yung kapatid ko po sa mother lang. Tapos po nung pag po namin, nalaman ko po nasa siya nasa Saudi. Nasa tapos, Saudi si mami mo? Apo. Okay. Pero kumusta yung buhay mo sa tatay mo? Pinag-aral ka ba? Pinag-aral na naman. Kayo lang ba dalawa magkasama? Or nagkaroon ba siya dalawa lang po kami. Hindi siya nagkaroon ng ibang pamilya? Hindi na po. So ikaw lang talaga yung binubuhay niya? Apo. Okay, so dalawa lang kayong nasa isang bahay, walang lolo, lola, kapatid, wala? Ganon? Wala po. Oh, okay, namuhay kayong mag-ama. Kaya po sometimes po natutubo niya po ako. Yung tubo at yung bakal po. Ha? Bakit? Umaabot sa ganon. Bakit umaabot sa ganon? Ano pa? Bakit umaabot sa ganon yung pag-trato niya sa'yo? Like kunyari po, hindi ba 18 years old na nga po ako. Nagawa pa kami ng mga research. At siyempre pa minsan nagagabi na po ako umuwi. At yun po, dun po na po ako mapagalitan. Tapos pag sinabi ko naman po yung totoo, bubugbugin na pa rin po ako. So nagsisinungaling ka. Mababaw na reason lang po. Okay, so kaya hinanap mo yung nanay mo pero hindi mo natagpuan. Dahil natagpuan mo, kapatid mo lang. Ganon. Apo. Alam ng tatay mo na hinahanap mo yung nanay mo? Apo, alam niya po. So, nung nagpunta ka doon sa probinsya para puntahan yung nanay mo, nakita mo, hindi mo nakita kasi nasa ibang bansa, anong sabi ng tatay mo? So, ang nangyari po noon, sinut ko po yung nanay ko na ganito, hindi niya po sinabi sa akin na sa Saudi pala siya, pinapunta niya pa ako doon. So, ang ginawa niya na lang po, kinuha niya po ako ng bahay, border po, kasama po yung kapatid ko, dalawa po kami.
Sa 1 week pa lang po, lumayas na rin po ako doon. Oh. Kasi po di ba po, sa loob po ng 1 week, yung upa po namin sa bahay is 1 month. Mm-mm. Tapos po, 1 week pa lang po, umalis pa ako doon, gawa po ng sinisingil niya po ako doon sa pinangkakain namin sa loob ng 1 linggo, sa may binabayad niya sa bahay, sinisingil niya po ako. Like, ako po, nasagot ko po siya. Sabi ko, hindi ko naman po ginusto na ganito yung mangyayari na napalayo kayo sa akin. Tapos bigla pong ano na po sinabi niya sa akin. Tapos yung sabi niya po sa akin talaga po, pinalaglag niya na daw po ako. Oh my. Oh. Sinong naniningil? Yung nanay mo? Apo, yung nanay ko po. Di ba wala siya? Which is hindi ko po siya nakita ng 18 years. Mm-hmm. Di ba wala siya kasi Wala nasa po ibang bansa? Paano yun? Nagchat-chat sa'yo? Apo, chat po. Okay. Pero nung time po na pumunta po ako doon ng province, hindi niya po sinabi sa akin na nasa Saudi po pala siya. Pinapunta ka lang talaga para tingnan yung isa niyang anak. Apo. Okay. So tapos? Close naman po kami nun. Oo. Tapos? Kaso nga, yun nga lang po. Nung sa loob po ng isang linggo pa lang po ako doon, sinisingil niya na po ako. Nasagot ko po siya. Sabi ko po sa kanya, 18 years nga po akong ginapal ng tatay ko. Pinagtanggol ko po yung father ko noon that time. Sabi, 18 years ako, pinakain ng tatay ko, tapos ipasisingilin mo lang ako ng ganito. Wala pang 1,000 yung natulong mo sa akin. Okay. So tapos, so umalis ka doon. Ano nangyari sumunod? Pag-uwi ko po dito, yung mother ko po, nasumbong sa father ko na iba na po. Anong sinumbong? Na hindi daw po ako tumuloy sa kanila. Kung saan daw po ako, mga barkada daw po. Sabi ko, paano po ako magkakabarkada doon? May bago lang naman po ako doon. Pero yung tatay ko po, hindi pa rin po naniwala sa akin. Kaya yun po, nabugbog niya pa rin po ako. Okay. Tapos? Naramdaman ko po kasi na parang hindi po ako swerte sa mother and father ko. Like, bakit? Ano sa tingin mo yung parang nagiging rason o rason? Bakit ganun yung turing nila sa'yo? Di ba po, yung father ko po, tinakas nga po ako sa nanay ko. Which is, siyempre po, yung nanay ko po nagalit kasi gusto rin niya naman po ng anak that time. Ay, yung father ko naman po, nagalit din sa mother ko kasi nga po, bumalik po siya sa pagbabar. Tsaka po hindi po natuloy yung kasi po third year college na po yung father ko as BSMT. Ano yun? College na po si daddy. 2 years siya, I think, BSMT. Bachelor Science, Transportation. Okay. Hindi po siya nakagraduate dahil nga po nabuntis niya po yung nanay ko. Sa one night stand lang po. Oo. So bumalik ka sa tatay mo, kumusta? Kumusta ka na ngayon? Ngayon po nandito na po ako sa lola ko kasi pwede ko na po rin kaya sa father ko eh. Pero hindi mo naman... So, anong pagtitiis ko po na kahit ano pong pagsalo ko ng batuta, ng tubo, ng suntok niya. Kaya ko naman po tiisan pero hindi ko na po kaya yung lagi niya pong binubugbog na sa ganyan ako, mamatay na ako. Ako papatay sa'yo. Grabe naman. Kaya po, malis na po ako sa father ko din. Okay, at least okay ka dyan sa lola. Okay ka na dyan sa lola mo. Okay naman po. Ayun. Okay. Pero nakapag-aral ka ba? Nakapagtapos ka na ba? Graduating pa ako ng senior high school ngayong April 14 po. Ayun, wow. Congratulations in advance. At least, 'di ba? So, gawin mo kung hindi ka naging swerte, sinasabi mo na yan yung pakiramdam mo, ayusin mo ang sarili mo. 'Di ba? Mag-aral ka. Mag-aral ka ng mabuti para makapagtapos ka at para maayos mo yung buhay mo. Mahalin mo ang sarili mo. Kung pakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo. May mga pagkakataon kasi talaga na gano'n. Mararamdaman natin
Na parang, bakit parang hindi nila ako mahal? Oo, yung para mapapatanong ka talaga, kasalanan ko ba? Ako ba yung may kasalanan? Parang ganun. Pero, behind that, for sure naman na merong may pagmamahal sila sa'yo. Lalo na itong tatay mo. Okay, kasi kinuha ka niya, pinag-aaral ka niya, kahit pa paano. Siguro, meron kayong hindi pagkakaintindihan at hindi maganda yung ginagawa niya. 'Di ba? Na pananakit. Sobrang mali yun ha, mga kapuso. Hindi po dapat ganoon. Okay? Hindi mo dapat sinasaktan ang iyong anak. 'Di ba? Kahit pag-gaano yung pagkakamali na nagawa niya. 'Di ba? So, mali lang yung pagdidisiplina. Yun Tama. Yun lang yun. So, ayun. Pero feeling ko kasi nga kinuha ka niya eh. Diba? Ikaw, biruin mo, hindi nga siya nag-asawa. 2 lang kayo na magkasama. Anyway, balikan natin ang ating bida mamaya. Okay. Nako, tanungin na natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila patungkol sa kwento ng ating bida. Okay, pwede kayo mag-comment. Okay, if ever po na gusto nyo mag-comment, comment kayo Barangay Alas 971 FB page. Babasahin po namin yung mga komento. Okay? Diyan ka lang Ang sabi ng ating mga bida-bida, ang sabi dito ni Jet, may mga ganyang klase talaga ng magulang. Gawin mo is mag-aral kang mabuti at magsikap ka para sa sarili mo. Huwag mong hayaan na tapak-tapakan ka lang. Tandaan mo, lahat ng pinanganak sa mundong to ay may kalayaan, karapatan. Mag-pray ka palagi kay Lord dahil hindi niya tayo pinapabayaan. Yes. Sabi naman ni Ben, nakakainis yung mga ganyang klase ng tatay na hindi man lang mabigyan ng halaga ang anak. May mga ganun. Ang hirap ng mga ganun kapag dating sa anak, bilang anak, tapos hindi mo ma-provide yung pangangailangan. Halimbawa, kung ako yung anak, tapos hindi ko ma-provide yung pangangailangan ko. Tapos yung mga, lagi akong binubugbog, kung ganyan. Halimbawa, ang sakit nun sa pakiramdam ng isang bata. Simula pagkabata, ganun na yung naranasan ng ating bida. Anyway, dagdag naman ni Lani, may ganyan talaga na kaya mag-aral. May ganyan talaga, kaya mag-aral ka ng mabuti at gabay ng Panginoon ang lagi mong gabay. Ingat ka palagi and God bless. Eto, sabi pa dito ni Jonah, hayaan mo na yung tatay mo, ayusin mo na lang ang sarili mo. Oh. Yun lang naman talaga lagi. Kumbaga parang it's better na laging ayusin lang natin yung ating sarili. Kung ba't hindi man tayo nabibigyan ng pagkakataon ng ibang tao, ng ibang ganyan. Mas okay na, ang tawag doon, kaya naman natin na tumayo na sa sarili nating pangapaa. Tsaka kumbaga parang malaki naman na tayo. Oo. At saka naghahanap siya kasi ng ng pagmamahal Oo. 'Di ba? Na hindi niya makuha-kuha doon sa mga magulang na dapat yun yung nagpupuno, 'di ba, ng pagmamahal. Dapat sila yung nagbibigay ng pagmamahal sa ating bida. Nakakalungkot lang din. So, anyways, ganun talaga ang buhay. Tandaan natin mga kapuso, hard times didn't break you, they built you. Diba? Wow. They're shaping you. I-shape ka nila para mas maging okay ka, para pagdating ng araw is mas matibay ka. Tandaan mo yan. Tsaka hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyan ha. Alam ko maraming mga successful person ngayon na nakaranas ng ganyan. Yung una, nakaranas ng pagmamalupit ng mga magulang. Yung iba naman, nawala rin talaga sa poder ng mga magulang at nanirahan sa lansangan. Yung iba naman, nanirahan sa poder ng kanilang mga lolo't lola. Pero despite of those, ginawa pa rin nila yung kanilang makakaya para makaahon sa buhay. Kasi alam ko, meron kang sariling pangarap. At yung pangarap na yun panghawakan mo. At alam ko darating yung pangarap na yun na makakamit mo rin. Tiwala lang sa sarili. Di ba? Yun yung hindi dapat nawawala. Yung trust natin sa self natin. Anyways, balik natin ang ating bida. Hello? Hello? Hello po. Oo. May tanong ako. Gay ka? Apo. So ibig sabihin baka yan din yung isa sa rason kaya lagi kang napapagalitan ng tatay mo. Nakausap po ako ng father ko. Kasi po, consistent with honor po ako. Oo. Sabi niya po sa akin, tanggap ka naman daw po kung ano po ako. Kaya po, ang bilin niya lang po sa akin, wag po ako mag-usuot ng pambabae, which is ginagawa ko naman po.
Oo. Kasi dito sa atin, alam mo naman sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay LGBT, 'di ba? Dapat meron kang dapat may napatunayan ka. Hindi ka dapat basta bakla lang. Dapat bakla ka na meron kang sinasabi, 'di ba? Na meron kang ginawa or meron kang propesyon. 'Di ba? Okay. Anyways, maraming salamat sa iyong pag-share. Sana makuha mo lahat ang mga pinapangarap mo sa buhay. Sana ay magtagumpay ka. Apo. Ang ma-advise ko lang po to all out parents out there, bago niyo po saktan yung mga anak niyo or kung ano po magawa niyo sa anak niyo o masabi niyo, dahil po sila po ay napapabarkada, madalas pong wala sa bahay, try niya po munang tanongin sa sarili niyo kung nakukuha niya pa po ba yung pagmamahal na dapat sa bahay niya po nakukuha. Yun lang po. Okay. Nakikinig ngayon itong tatay mo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Nakikinig po talaga sa alam ko po. Hi Daddy, simula bata po ako, nasasaktan niyo na po ako. Pero hindi naman po ako nasusumbong po sa lola ko. Tumatahimik lang po ako. Alam mo po yan. Sana po, ngayon pong lumalaki na ako, Daddy, pwede pong iwas-iwasan na po natin yung ganyan. Kasi po, lumalaki na po ako, yung pag-iisip ko po is mas lumalawak na po. Kaya ka po dumating sa point na mismo kayo po is kamuhian ko na din. Na yung mga kung tuluyan man po kung sakaling magkaanak man po ako, kaya ko pong ma-adapt yung nagagawa niyo sa akin sa magiging anak ko. Yun lang po. Barangay LS 97.1 Forever Number 1